Hello Kawanders! Magandang araw! For today's episode ay road trip naman ang peg natin. At dahil summer na nga, ang init-init na dito sa gitnang silangan. Kaya tuwing aalis kami, naglalaan talaga kami ng mga ilang minuto para palamigin yung sasakyan at ang driver yung laging alay. At tinawag nga kami ng asawa ko. At dahil ang init nga ay patakbo kaming lumapit papunta sa sasakyan. May batang init na init dito. Kung napansin niyo yung damit ni baby, nakadobleng damit pa siya at medyo mahaba yung manggas. Kasi dito, in our experience lang ha, mapa-summer man or mapa-winter, mas preferred namin ang long sleeve. Bakit? Kasi pag winter nga, malamig. Syempre, winter, diba? So, pag summer naman, kapag direct sa skin ang sunlight, ang sakit sa balat at nagkaka-rashes kami, nagpapantal, namumula at parang nasusunog. So, yun, mapa-summer or winter, talagang long sleeve is life kami dito. So, eto na nga. Instead na pupunta na kami or dediretso na kami sa destination namin, babalik pa kami ng bahay kasi naman, naiwan ko yung mga passports namin. Dahil bukas ay tatawid kami ng ibang country pero dito lang din sa Middle East yun. At aabangan nyo yun sa next episode ko. This time is around 3 PM na, so medyo magulo na ang kalsada dahil yung mga ibang establishments ay labasan na ng mga empleyado. So kapag gantong oras onwards, talagang madami ng sasakyan. At dahil nga pabalik pa lang kami ng bahay ng gantong oras, for sure, maiipit kami sa traffic mamaya palabas ng Riyadh. At panigurado, aabutin talaga kami ng gabi nito sa daan. Baka aabutin kami ng mga more than 4 hours. Lalo na't kasama namin si baby, so may mga stopover talaga kami in between. And after 18 minutes, nandito na nga kami sa bahay. Mabilis ko lang kunin yung mga passports namin. Tara! At ang sabi ng asawa ko, pagkakuha ko doon ng passport, pag lumabas na ako ng bahay, wag ko daw ilak yung pinto. Abay, bakit? Yun pala, magsi-CR pala siya. Lalo talaga kaming matagalan nito. But anyway, okay lang din. At least nandito pa kami, diba? Mabuti na lang at sa ground floor lang kami. Yung elevator na yan, hindi pa namin nasakyan yan. Kasi nasa ground lang naman kami, diba? Ano bang gagawin namin sa taas? Mamaya mapagkamalan pa kami. Tuloy po kayo, yung mga camping chairs na nakita ninyo, yung green at saka gray, kaya nandun lang yun sa hallway kasi nandun yan lagi sa likod ng sasakyan namin. So since may mga maleta kaming nilagay dahil medyo mahaba-haba ang travel namin, kaya ibinaba namin tong mga camping chairs namin. So hindi na namin naligpit. And ayun, magsasapatos na ako at palabas na ulit ako. Dito rule sa bahay namin is bawal ipasok sa loob ang sapatos. So yun lang. Tara, labas na tayo at nasi-CR na yung kasama ko dun. At ang sabi nga, wag daw ilak yung pinto, kaya isasara na lang muna natin. Dito naman, hindi kami natatakot na maiwang bukas ang bahay kasi so far, ang mga experience ng mga tao dito sa paligid namin, sa area namin is kung bukas man ang pinto mo, sila pang magsasara for you. Wow. So sana all, diba? Kaya kami, kampante din kaming minsan. Like, nagda-doubt kami na isara ko ba yung bahay or na-lock ko ba yung sasakyan? Kasi dito, walang nang bubukas ng sasakyan, walang, alam mo yun, sa experience namin, sa area namin, talagang kampante kami. So, yun lang. At ayun, siya naman ang papasok ng bahay at kami ni baby ay mag-aantay na lang kami dito sa sasakyan. And after ilang minutes nga lang ay nakabalik ng aking Diyosawa dito sa sasakyan. Nakala ko ay umi-ebs, yun pala ay jumengel lang. So, yun na nga. Sinet up na namin yung map papunta sa destination talaga namin for today. Ang destination pala natin for today ay eastern part ng Saudi Arabia, which is Al-Kubar. So, ang nasa map namin ay umabot siya ng 4 hours and 28 minutes. So, feeling ko more or less 5 hours talaga to kasi mayroon pa kaming mga stopover nito in between. And as you can see, the expected arrival time is 8 PM. At yun na nga, sabi ko nga aabutin talaga kami ng gabi. And let's go! Seatbelt on na tayo. Dito nga pala sa area namin ay kukonti lang ang mga Pinoy. Ang mga nakatirang mga Pinoy dito ay mga kasakasamahan lang din namin, which is kukonti lang talaga. So, most of the time, ang mga na-encounter namin dito are locals talaga. Dahil dyan, walang pakialamanan. Ang sarap pala sa feeling ng ganun, no? You can wear whatever you want as long as hindi siya revealing. Kasi nasa gitnang silangan tayo. So, marunong tayong makibagay din. Pero yung mga ginagawa mo or gagawin sa paligid, as long as hindi naman siya nuisance, so it's okay, walang makikialam sa'yo. Not unless kapag feeling nila kailangan mo na ng tulong, tulad nung dati, naflatan kami ng gulong, tapos nagpapahangin ang asawa ko ng gulong. Biglang may lumapit sa amin at nag-approach like, "Hey brother, do you need help?" Alam mo yung gano'n, nag-a-approach or nag-aalok pa sila ng tulong. So, ayun lang, naikwento ko lang. Pwede pala yun, possible pala yun, yung parang gano'n lang. Walang makikialam sa'yo, walang mag-second look sa'yo or whatever.
At balik na tayo dito sa road trip namin. Palabas na kami ng Riyadh nito, nalagpasan na namin ang mga traffic. At kapag nakita namin yung malalaking drum na yan, ibig sabihin ay nakalabas na kami or malapit na kaming makalabas sa Riyadh. Pagka nakarating na kami dito, talagang less traffic na. Dito naman, karera naman ang peg dito. So, ang ayaw ko naman dito, ang daming truck. So, kapag may truck kasi, lalo na pagka mahangin, kasi nga, natitense ako kasi tuwing daan namin ng truck, especially pag nasa open space na talaga kami, yung usual na daanan talaga ng sandstorm, may konting alog kapag lumalagpas kami sa mga truck. At sa time na to, itong travel na to, talagang na-timingan namin na medyo malakas ang hangin at sandy ang paligid, kaya intense ang driving na to. Pero yung kalsada naman dito ay may 3 linya. 2 linya are intended for mga light vehicles. At yung pangatlong line sa right side are intended para sa mga trucks talaga. And at the end of both sides, parang meron pa silang sobrang space or allotted space. Parang shoulder ba ang tawag doon? Hindi na siya cemented ha, or hindi na siya nakaspalto. Parang lupa na lang talaga na kung gusto mong huminto, may emergency, pwede kang makahinto na hindi ka nakaharang sa kalsada. Or minsan, nakikita talaga namin dyan kapag oras na ng dasalan nila, dyan sila nagdadasal. At kapag nandito na kami sa ganitong area, ang speed limit dyan ay umaabot hanggang 140 km per hour pero minsan lumalagpas pa talaga kami like 150, yung iba talaga 160. Mabilisan na takbo talaga. Ewan ko ba ba't ang bibilis nila? Binilisan na lang din namin. Favorite pa naman ng asawa ko tong ganitong driving na dire-diretso. Gusto niya ng ganitong driving, yung mga long drive. Ayaw niya yung mga traffic ganun. Wait, may paparinig ako sa inyo kung gaano kami ka-tense kapag mayroon ng truck dyan sa gilid namin at kapag malakas ang hangin at the same time. Oh my gosh! Oh my... Nanunulak yung mga truck. Damang-dama nung taxi, napunta bigla sa gilid. Ayun man. Lakas ang hangin. Tinutulak yung sasakyan natin. Oh, no, may truck ulit. This is intense. Mas intense yung biyahe today kaysa nakaraan nating biyahe. Ganon siya ka-intense, Day. Kaya isa dyan sa reason kung bakit ayokong matulog sa biyahe talaga. Sa 3 beses naming pabalik-balik sa Khobar, itong time na to talaga yung intense yung experience namin. Pero sabi nga ng iba, meron pa daw naka-encounter ng mas intense. Like, talagang mahangin at sandy, parang almost zero visibility na. So, meron pa daw mas malala kaysa nito. Parang kalingkingan pa lang daw to. At kapag ganitong mga biyahe na, ang gusto talaga namin ay kung maaari sana, medyo nakadistansya kami sa mga trucks. Kaya dito kami sa fast lane lagi. Kaya lang, pag tumungtong ka na dito, dapat hindi ka bababa ng 140 km per hour. Kaya lang minsan yung iba talagang naka 160 yata. Malayo pa lang, umiilaw na sila katulad ng isa kanina na sa likod namin. Umiilaw na yun siya, malayo pa lang. So, syempre, babalik ka dun sa gitna katabi ng mga truck. Pero kapag kabakante naman ang fast lane, babalik ulit kami sa fast lane. So, ganun yung drill dito kapag ganitong mga biyahe. At bukod sa intense ang driving, kaya hindi kami makatulog, may isa pang reason bakit hindi kami tutulog ni baby sa biyahe, ang mga camels. Ang ganda nilang panoorin. Syempre, ngayon lang kami makakakita ng camels, no? At bihira lang kami pumupunta sa lugar na to. Kaya kapag may mga camels, uy, camel, wow, camel, ganun. At more than halfway na nga kami ng biyahe namin at medyo kumakagat na ang dilim. Kailangan namin mag-stop over para sa fuel and then mag-CR. So, hanap muna ako ng gas station along the way. Ako yung navigator dito. At may batang gusto nang bumaba dito. Masakit na daw ang puwet niya. At meron pala ako nakitang rent room sa gasoline station na to dito. Baka ano yun dyan, pwedeng mag-rent ng room. Malamang rent room ng mga ng mga travelers along the way na gustong magpahinga. Kasi wala akong hotel na nakita so far from Riyadh up to Khobar. Wala akong nakikitang hotel along the way. Yung convenience store na yan, nandyan sa loob ang restroom. So, dyan din kami magpa-park at bibili na din kami dyan ng water or anything na pwede namin chitsain along the way kasi more than an hour pa kami away to Khobar. So, ayan na si baby sa loob ng sasakyan. Kami ng daddy niya ay nasa labas pa kasi yung daddy niya ay nandun. Kausap pa yung mga kasamahan nila kasi nag-stop over din pala sila dito. So, sabay kaming nag-stop over dito. So, ayun, nagkumustahan. Kumusta ang biyahe kasi isang team silang on the way to Al Khobar.
Siguro more or less mga 30 minutes din kami dun sa stopover na yun. Kaya nang umalis kami dun, ay medyo paggabi na talaga. At kapag gabi na, mas lalong intense ang biyahe. Bakit? Kasi nga, walang street light, walang mga poste dito. So, ang mga light na makikita mo ay sa mga sasakyan lang talaga galing. Yung poste na yun, yung may light, dito lang yan sa gas station. Sana nga, may ganyan din doon along the way sa Cubar. Kaso lang, wala talaga. Eto na nga, arangkada na ulit tayo. So, ang remaining time natin to Cubar is mga 1 hour and 45 minutes pa. So, meron pa tayong 187 kilometers away at arrival time natin is 8:23 p.m. At ang oras natin ay 6:39. So, ganito pa siya kaliwanag. Almost 7 na, pero maliwanag pa din. At pagsapit nga ng alas 7 after 30 minutes, ganito na siya kadilim. Nakakatakot. Alam mo yung feeling mo anytime, parang may bubulaga sa harap mo na wakwak. Nabumo. Tapos sa right side, ganito siya kadilim. Wala kang makikita sa right side kasi talagang disyerto yan dyan. So, ang tingin ko talaga is forward na lang. Bahala na this. Ang dami pa ding truck, lalo na pagkagabi. Talagang, na yan sila. Parang magkakadikit-dikit na yan sila. And maganda naman sa kanila. Talagang visible sila. Para silang Christmas lights na nasa daan. Kitang-kita mo sila kahit malayo. And one more thing na nagpa-intense lalo kapag gabi. Kasi alam mo yung kaninang medyo may araw pa. Mabilis na sila. Ngayong gabi na mas lalong mabilis sila. Ang intense lalo. At pag gabi na talaga, iniiwas na talaga namin malapit sa truck. Kaya naka 140 km per hour kami. And remaining time natin is 1 hour and 6 minutes. So kanina, ang arrival time natin is 8:23. Bumaba siya ng 8:18. Kasi nga, naka full speed na kami ng 140 km per hour. Yung speed limit talagang sinagad na namin. At yung ilaw na yan, kapag nagbiyahe kami ng Cubar, yan yung pinaka-aantay ko kapag kainabot kami ng gabi. Kasi ibig sabihin, nakapasok na kami ng Cubar. So kapag start here, meron ng mga poste along the way hanggat sa makarating kami dun sa papuntahan namin. So ayan, kung mapapansin niyo, meron ng mga blue light sa gilid. Di bali ng blue, basta may light lang yung gilid, hindi yung blank talaga. At sa wakas, hindi na siya blue light. Ganito na siya. Medyo maliwanag na siya. Ibig sabihin, malapit na kami sa city. At nang makita namin ng mga truck na ito na nakapila, dikit-dikit, inisip namin, traffic ba sa papuntahan namin? Tapos nakita namin sa bandang unahan, meron siyang gate. Di ko alam kung checkpoint ba or tinitimbang sila kung tama ba yung loads nila. Basta something ganun, I'm not sure. At sa wakas, nandito na kami sa city. Maliwanag na ang buhay. Tapos ng aking intense moment. Na-tense ka din ba? And fast forward na nga tayo. 3 minutes away na lang sa hotel. Ayun, malapit na. So, kanina balak pa naming lumabas pagdating namin ng hotel para sa dinner. But then, we decided na lang na mag-order na lang kami ng Popeyes online. Kasi pagod na ang katawang lupa. And good thing na lang nagbaon na ako ng kanin. 2 baonan, punong-puno ng kanin. Kasi kapag hindi ka sa Filipino restaurant dito kumain, wala silang siniserve na kanin. Eh alam niyo naman kanin is life, especially itong anak ko, maghahanap talaga ng kanin to. At malapit na nga sa hotel na pagstayhan namin for 2 days and 2 nights ba? So, dyan kami magstay. Ang hotel namin ay walang mga establishment sa paligid. So, kitang-kita mo talaga siya. Yung unang punta nga namin dito, pagtingin ko, Hotel Transylvania ba ito? Ba't parang tayo din nasa gitna? Tapos ang dilim ng paligid. Pero ang ganda niya, ang ganda ng aesthetic niya. Talagang pang-foreign yung design. I love it. At ang pabait ng mga staffs dito. Magpa-park na muna kami. Nakita niyo yung mga dahon nagsusway dahil sa hangin. So, hanggang dito, mahangin din pala talaga. At ang tapat kasi nito, dun sa yung mga sasakyan na nakita nyo, dun sa unahan talagang dagat, para siyang boulevard. Pagka-park nga namin ay nagantay lang kami ng mga 2 minutes bago patayin yung makina dahil mahaba-haba yung biyahe namin. And then, kinuha na namin yung mga bagahe kasi yung katawang lupa namin gusto nang magpahinga. Almost 9 na din. So, ayan, let's go. At kinuha na nga ng asawa ko yung iba kong bit-bit kasi mukha na daw akong Christmas tree, malayo pa ang Pasko. At pagpasok nga namin ng entrance ay nakasalubong pa namin ng isa naming kasamahan na nagpunta din dito. So, nauna pala silang dumating at yung iba naman ay nasa labas, nagdi-dinner para pagdating nila ng hotel ay magpapahinga na lang at bukas may laban pa. So, yun lang for this episode. Thank you so much guys sa pagsama. Pasensya na at sabay-sabay tayong naten sa daan. So, thank you Lord for the safe travel. And it's time to rest na for tonight. So, tomorrow naman ay meron kaming pupuntahan. Yun ay tatawid kami ng ibang country. So, nasa next episode yon. So, sana'y panoorin nyo din. Thank you for watching. Bye!